next topic na pag-uusapan natin ngayon is yung EIGRP neighbor discovery. Ano ba ang meron dito, no? Kasi previously, tapos na nating mapag-usapan yung configuration ng EIGRP. Tapos na natin yan. And then ngayon, alamin natin ang itong neighbor discovery na to. Kasi itong neighbor discovery to magli-leads to doon sa EIGRP neighbor relationships, no? With that, dahil dyan, yung mga routes that are remote doon sa mga local routers natin ina-exchange. Meaning, kapag tinignan natin yung kanilang mga routing table, yung mga remote networks sa kanila, pumapasok na doon sa kanilang routing table. It's because of neighbor adjacency. So, ngayon ang tanong, paano ba nangyayari or ano ba ang nangyayari, no, para magkaroon ng neighbor adjacency, no? So, ngayon, i-assume natin na both routers dito sa example ko na to. Assume natin na both routers are activated to run EIGRP, meaning na-configure na natin pareho si R1 and R2 to run EIGRP. So, in an instant, no, yung unang-unang mangyayari talaga, if a router is configured to run and activated EIGRP, ang una-una talagang ginagawa ng mga routers natin is nagsisend sila ng hello packet. So, tingnan natin dito sa kwento na to, ang una-unang magbibigay ng hello packet is si R1. So, mayroon tayo ditong sobre, diba? Sobre yan eh. Yan, ito ay isang hello packet, papadala niya kay R2. So, yan yung unang-unang nangyayari kapag na-activate natin yung isang router to run EIGRP. At ano ang meron doon sa hello packet na yan? Actually, yung hello packet na yan is sent every 5 seconds doon sa mga high-speed link, no? And 60 seconds naman doon sa mga low-speed links. And then, yung hello packet na sinesend ng mga routers natin ay sinesend sa isang multicast address na 224.0.0.10. So, yung mga lahat ng EIGRP, routers configured to run EIGRP, nakikinig sila dyan sa multicast address na yan. Ibig sabihin, kasama sila dyan sa multicast address na yan. So, kapag nagsisend ng hello packet yung mga routers that are activated to run EIGRP, marireceive nila yun. Okay. So, ang mangyayari, second phase niyan, syempre, ma-receive ni R2 yung hello packets. No? Kapag na-receive ni R2 yung hello packets na nanggagaling kay R1, i-check niya yan. Kasi meron tayong mga criteria. No? Criteria prior maging neighbor yung mga routers natin. No, ano ba yung mga criteria na tinitignan ng mga routers natin prior sila maging neighbor? Number 1 na tinitignan nila is yung AS number or yung autonomous system number. Dapat kasi they must be the same. Same dapat yung AS number nila. So kung si R1 is configured AS number 90, dapat si R2 is configured AS number 90. Bakit? Ano nga ba yung AS number? Sila yung number or yung identifier na nag-group doon sa mga routers na nagraran ng EIGRP. No? Parang sinasabi na, kagrupo kita kasi parehas tayo ng AS number. Actually, yun lang naman yun. So yung tatandaan nyo, dapat parehas sila ng AS number. Number 2, prior sila maging neighbor, dapat match yung kanilang mga key values. No? Dapat match yung kanilang mga key values. Ano ba yung mga key value na yan? Yung K1, K2, K3, K4, and then K5. Kay EIGRP, ang lagi, no, ang default dyan na ginagamit is yung K1, value is 1, and then yung K3, 1. The rest is 4 and 0. Ano ba yung K1? That is bandwidth, no? Yung K2, load, 3, delay, 4, reliability, and K5 is yung MTU. So, yung mga yan, pagka sinend yan, tinitignan niya nung receiving router natin, configured EIGRP, parehas ba tayo ng K1, ng mga K-values. Kapag meron diyang hindi nagmamatch, hindi tayo magiging neighbor. No? So, number 3 na tinitignan, kung meron naka-configured, is yung authentication. Actually, itong authentication na to, pag-uusapan natin to later on. Dapat meron silang same authentication parameters. So kung ano man yan, pag-usapan natin sa mga susunod. Okay? Number 4,
of course, yung pinaka-obvious, dapat they belong on the same subnet. No? Kasi, ano yan tawag nito. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin na they must belong on the same subnet? Dapat magka-network silang dalawa, no? Yun, yung pinaka-basics nun. Pagka hindi sila magka-network, hindi magkakaroon ng chance na maging neighbor sila. Okay? Yan yung mga criteria prior sila maging neighbors. So, parang isipin nyo na lang yan yung criteria para yung mga babae kasi pag nililigawan may mga criteria, di ba? Tall, dark, and handsome. So, dapat kailangan, ma-met mo yun. Kasi pag hindi mo na-met yun, walang chance na kahit naligawan mo siya, walang chance na magiging kayo. Yun lang ang ibig sabihin nun. So, dito sa routers, ganun din. May mga criteria sila. AS, key values, authentication, subnet. Okay? So, after nang mag-match, halimbawa, nag-match yung mga criteria, sabi ni R2, match kaming dalawa. Tawag nito, parehas kami doon sa mga, parehas siya sa criteria na hinahanap ko, pumasya siya sa criteria na hinahanap ko, yung receiving router, ililista niya sa kanyang neighbor table. Neighbor table yung IP address nung sending routers, ilalagay niya sa kanyang neighbor table yung IP address ng sending routers, and that is the time na magiging neighbor na sila, magiging neighbor na sila kapag later on sa next tutorial i-discuss ko to in details. Pero itong neighbor table, sa ngayon, sabihin na lang natin na yan ay listahan ng mga naging relations ni R2 in this case, kapag ka nailagay niyo yung IP address ni R1 sa kanyang neighbor table, ibig sabihin niya yung mga nakadaupang palad na ni R2 ng mga routers, naging friend na sila, kaya inilalagay niya na sa kanyang neighbor table yung IP address ni R1. Okay? So, yan yung mangyayari. So, number 3, ilalagay niya na sa neighbor table niya. Ibig sabihin, neighbors na sila. And then, number 4, na nangyayari after na maging neighbor silang dalawa, of course, magsasend or mag-exchange na sila ng tinatawag natin ng update. Magsasend sila ng update packets. Anong meron, doon sa update packet na actually, ang laman yan is yung mga routing informations about doon sa directly connected networks, in this case, ni R2. Okay? At yun, yung mga routing updates na yun, yung mga routing updates na yun na isinesend ni R2 kay R1, kasi neighbor na nga sila, is isinesave yan doon sa topology table. Pag-uusapan natin yan. So, kasi yung EIGRP may tatlong tables siya na mini-maintain. Neighbor table, topology table, tapos yung pangatlo is yung routing table. Okay? So, balikan ko lang yung una, magsisend ng hello packet. Diba? Second, yung receiving router, i-check niya yung mga criteria kung match silang dalawa. AS, key values, authentication, and subnet. They should match. Kapag match, yung sending routers, yung IP address ng sending routers ilalagay ni R2 sa kanyang neighbor table. Okay, pag nailagay niya sa neighbor table, silang dalawa ay officially mag-boyfriend na girlfriend. I mean, silang dalawa ay officially neighbor routers, EIGRP neighbor routers na sila. At kapag ka nangyari yon, magsasend na ng update packet itong si R2, itong si R2. Ano ba yung isi-send ni R2 na update packets? Actually, yung isi-send niya, yung mga directly connected networks niya na nakadefine doon sa network command. Tandaan nyo, nung nag-configure tayo ng EIGRP, pinasok natin yung network command na yun. At ini-specify natin doon kung anong networking i-advertise natin. So, diba, sabi natin ng 10.10.10.0, 0.0.0.0, sabihin natin 255. Yung specific networks na yun, yung isinesend niya as update packets papunta kay R1. And then si R1, since na neighbor na silang dalawa ni R2, yung updates na yun is sinesend niya, ay ini-store niya sa kanyang topology table, na i-discuss ko rin. At yung topology table na yun, based doon, si R1 magdi-decide kung ano doon
sa mga updates din na nanggagaling kay R2 ang ilalagay niya sa kanyang routing table. Okay, yung mga nasa routing tables, those are the routes, actually those are the best routes. Tawag doon best routes towards the destination, the network destinations yun yung best routes na based do sa computation ni R1. Ito goods to. Mula sa topology table, ilalagay kita sa routing table ko kasi yan ang best path papunta sa destination networks. Okay, so number 4 na yun, di ba? So number 5 nangyayari dyan is that magsisend na sila. Each router will send a regular hello packet. Merong regular hello packet. Magsisend sila ng regular hello packet. Ano ang purpose nun? Ang purpose nun is that tawag nito is to check, no? Tawag nito is to check whether yung katabi mong routers or yung neighbor mong routers is still active. Kasi kung hindi na active, meaning to say, yung mga routes na inilagay mo sa routing table is hindi na valid or hindi na reachable yon. So, para laging updated ka na yung katabi mong router is buhay pa, no, at yung mga routes na binigay niya sa'yo is valid, kailangan mag-send sila ng hello packet. So, parang ang nangyayari lang dyan is, keep alive na sinasabi. Pero, i-discuss ko pa rin yan, no? Kasi kapag ka yung hello packet, no, kapag ka yung mga routers natin na after na naging neighbor is nagpipail na, o ibig sabihin hindi na sila nakakapag-receive ng hello mula doon sa kanilang neighbor, kinoconsider na nilang deads yun. But i-discuss natin yan thoroughly sa mga susunod na tutorial natin. So in summary, no, i-summary ko lang i-summary ko lang yung di-discuss ko ngayon na tawag nito topics, no? So paano ba na-achieve yung neighbor adjacency, no? Kasi pagka na-configure natin yung EIGRP, kapag naging neighbor sila, mapapansin niyo new neighbor adjacency, di ba? Yun yung makikita niyo dun sa sa message after nilang maging neighbor. So unang-una, di ba, magsisend ng hello packet. Then after ng hello packet, pag na-receive yun, yung receiving router is mag-check ng mga criteria prior sila mag-neighbor, no? So nandiyan yung AS, yung mga key values, no? And then authentication. Tapos yung isa is yung they must be on the same subnet. Kapag ka yan ay goods, okay, pasado, yung sending router, yung IP address ng sending router na yun is ilalagay nung receiving router sa kanyang neighbor table. And that is the time na kapag ka nailagay niya sa kanyang neighbor table yung IP address ng router na yun, magsisend na sila or mag-exchange na sila ng update packets. No, update packet. At yung update packets na yun, naglalaman yon ng mga directly connected networks nung router na nagsisend based doon sa network advertisement niya. No? So after that, mag-exchange sila ng update packets, then regular hello na. Regular hello packet na yung pinapadala para lang ma-maintain lang yung neighbor adjacency ng dalawa, or ma-maintain lang yung neighbor relationships nila. Kasi kapag hindi na sila nakaka-receive ng hello packets for a certain period of time, no? Pag-usapan natin yan sa next, i-consider na yung neighbor mo is dead. Or yung mga routes na galing sa kanya na binigay niya sa'yo is not anymore a valid routes, no? Ganun ang nangyayari doon. So, yun yung process ng neighbor discovery or adjacency ng mga routers natin kapag nag-configure tayo ng EIGRP. So medyo magulo lang yung yung sulatan, but I hope na may nakuha kayo, may naintindihan kayo doon sa mga pinagsasabi ko. Okay? So hanggang sa susunod na tutorial, huwag kakalimutan
Kapag ka may naintindihan, tawag nito may naintindihan at nakatulong sa inyo, no? Huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video na to. Hanggang sa next na topic.